Hello there, and welcome again to our channel, Our Joyful Journey Canada. So, ngayon breakfast muna tayo, no? Nakapasok naman na yung mga bata, tapos tayo naman nakasinop na rin ng konti. So, ganyan lang naman ang buhay ng stay-at-home mom dito. Ayan, so ang breakfast ko ay kung ano-ano. Ayan, may sisig, merong ito yung chicken burger, tsaka egg. Yung nagra-rice kasi sinusubukan ko uling magbawas ng timbang kasi napakabigat ko, no? 86 kilos na naman ako ngayon. So last time na naging 86 kilos ako was like 5 years ago. And then dami kong nararamdaman. Parang pretty much like ngayon, marami kong nararamdaman. Basta nag-reach na ako ng ganyang kabigat. Ibig sabihin, hindi na talaga maganda sa katawan yung ganong timbang. So dati hindi na ako makatulog. Laging parang ginaganyan yung dibdib ko, no? So ang ginawa ko is parang nag-ketogenic diet ako kasi sa totoo lang ang dami ko ng lagi ko kasing struggle yung pagpapapayat ever since. Pero ang talagang nag-work sa akin is ketogenic diet and hindi naman strictly ketogenic diet, basta low carb diet siya. Low carb and sugar. More on protein, ganyan, and vegetables na. Yun lang talaga yung nakapag-stick ako na klase ng diet and sinabayan din ng exercise. So, malalala lang exercise yung before kasi nagbabiking din ako. Ang layo din ng mga inaabot ko na pagka nagbabike ako. And of course, sa isang araw nakakapag-exercise ako like minsan 4 hours a day, 2 oras sa umaga, 2 oras sa hapon, ganyan. So, malala din talagang exercise, no? Pero dito, hindi ko naman na hinahangad pa yung ganun ka grabing, kumbaga, pag-stick doon sa mga physical activities. Pero more on control na lang sa diet, tsaka itong siguro konting exercise kasi meron naman kami dyan anong tawag dyan, yung inaakyatan ba na tas para kang parang reclining siya, ganon. So hindi naman siya cycling hindi ganun nakatayo ka Oh, you did it! Wow! Okay, so before, nakapagbawas ako ng yung following that type of lifestyle, yung diet na yun and yung physical activities na yon na mga nabanggit, nakapag lose ako ng 22 kilos, no? Napakalaki, no? 22 kilos. So during that time, yun yung pinaka masarap na feeling ko sa katawan ko talaga. Ang pagpapapayat naman is hindi naman talaga after ka sa sa physical appearance mo, pero how you feel, yung gaan ng pakiramdam. So ngayon, konting activity lang, medyo hinihingal na tayo. Siguro it comes with age din, ganyan. So dati, nakuha ko siya ng mga 3 months, ayan, nasagadsad na gano'n, na pumayat ako ng gano'n. Pero the whole duration na nakalose ako ng 22 kilos is 5 months. So, ngayon, hindi ko naman na hinahabol yan. Gusto ko lang, gusto ko maka-lose siguro mga kahit 10 kilos lang. Okay na yun, no? Tapos, yun, totally, medyo maano ko na yung cravings ko na naman sa rice and sa sweets. Ayan, dyan kasi ko medyo sira talaga. Pero, sabi ko nga, mas kaya ko naman na yung iba kasing type of diet is wala naman silang carb. Ay, wala silang fat, yung mga ganyan, no? So, pwede silang kumain ng bread, ng rice, ng vegetables. So, sa akin, parang hindi ko kaya yun na walang masyadong ma-protein. So, kung pamimiliin ako, mas okay na sa akin yung ganitong type, high protein, less carb na type of diet. So, ayun. So, hopefully, maging successful naman tayo, no? And then, ayun, gusto ko palang i-share sa inyo, no, yung mga dito sa sa Manitoba, yung mga hinahanap nila mga workers din parang sa north central mga areas, no, dito sa Manitoba, kasi Manitoba is a province. So merong mga budding dyan, mga rural areas na kumbaga parang dinidevelop siya. Kinakailangan nila ng mga tao, tapos mostly ay mga nasa agriculture,
What else? Sa healthcare, nurses, doctors, ayan, basta nasa healthcare kayo, ECE, early childhood educator, teachers, ano pa ba sa, ano ito, yung mga sa construction, at kung ano-ano pang mga skill trades, no? So, ayan, ang kagandahan doon is, syempre, mas malaki yung chance nyo ma-PR kasi nga, once na, parang yun yung mga ini-invite nila, yung MPNP na tinatawag, no? Yung Manitoba Provincial NP Nominee Program, o parang ganon. So, kapag ka naimbitahan ka, tas you work here, tas after few, pwede ka nang mag-send ng PR application mo, parang ganun. Or parang baka straight to PR na yung mga yun, kasi yung iba na mga nadodraw sa MPNP, kapag nadraw sila is straight PR, no? May mga ganun. Hindi ko lang sure, kasi maraming ang mga pathway. Pero, yun, ang kagandahan doon, syempre, small area, rural, ay mas matipid siguro kasi walang masyadong pagkakagastusan dahil malayo ka sa, sa mga syudad, sa mga restaurants, sa mga shopping malls, sa mga ganyan na talagang very basic lang yung iyong Kaya lang kung hindi kayo yung klase ng tao na kaya sa ganon, alam mo yun, may mga tao kasi na mas gusto nila yung buzz, kumbaga, ng city life. Syempre, mahirapan kayo kapag doon, But, if you really want to go here and start your life here, pwede nyo ding subukan yung mga katulad nun. Tapos, as far as I know, yung mga ganyang areas na dinidevelop pa lang, syempre, mura yung mga bahay. Ayan. So, isang bentahe na rin yun, no? Ang mahal ng mga bahay dito. Dito, yung mga newly developed na bahay dito sa Steinbach, nasa around 300 to 500. Ganyan. Depende sa malalaki naman na yung mga 500 na yon. Tapos yung 300, malaking bahay na rin. Parang yung mga simpleng bahay, siguro mga nasa around 250. Ganyan. Pero kapag sa mga ganon, I think mas maliit naman din, lalo na sa lupa, kung lupa yung bibilin mo, meron ngang, yun, hindi ko na maalala, basta napakamura naman na binibenta ng mga lupa doon, just so makapag-encourage sila ng mga tao na lilipat doon at matutulungan sila na mag-build ng mga communities doon, no? Tsaka, kumbaga, masuportahan yung, kung may existing community man na maliit, tapos syempre, nagsistruggle sila, no, on their own, kailangan talaga ng iba-ibang mga professions or mga professionals na tutulong mag-build or magpatuloy magpalago pa ng mga communities na yon. So, maganda din doon. Ang mahirap lang din is because rural siya, syempre, medyo baka boring, ganyan sa inyo, lalo sa mga kids. Baka gusto nyo naman na dalhin sila sa mga, like dito kasi sa Steinbach, maganda naman dito dahil halos kompleto naman, no? Daing mga parks, tapos may aquatic center, ganyan. Di naman mauubusan ng activity yung mga bata. Syempre, kapag sa mga rurals na ganyan, yung mga lalo na yon, yung dinidevelop pa lang, ay medyo boring talaga, no? Pero depende na nga lang din yan sa inyo. So, ayun, no? You try to look at that na option para makapunta din dito. So, yun nga, marami namang ways pa rin. Kasi yung mga yun, I think yung mga skill trades na yun, ay hindi naman yun sa restrictions, no? Hindi sila naghihigpit dun kasi nga kailangan all throughout all throughout Canada, pero much needed sa mga areas like yun nga, yung mga budding communities. So ayan lang ang aking konting na tuklasan. Actually, nakita ko lang din yan and gusto kong i-share sa inyo na baka gusto nyo. Tapos tingnan nyo na din sa Google Maps or sa Earth, no? Yung Manitoba, yung North Central Territories na to, or yung areas na mga community na yan. So, ilalagay ko dito yung mga communities na nabanggit, no? Dito. Ayan. Ayan. And thank you again for watching. And again, let us always be prayerful and grateful for everything that is happening in our lives. Minsan, kahit na napaka-challenging, isipin na lang natin na
we are where we are supposed to be. Meron kang matututunan sa pagkakataon na ito ng buhay mo. Kailangan mo daanan itong pagkakataon ng buhay mo. If you are facing challenges, lahat naman tayo dumadaan sa mga challenges, no? Pero yun nga, dinala ka dyan kasi meron kang importanteng bagay na dapat na mas maunawaan and ma-gather na wisdom. So, ayun, hanapin na lang natin yun, and let's be thankful for every blessing, maliit man o malaki, na dumarating sa buhay natin. And thank you for watching, and God bless us always. Bye! See you on the next video.